Kung ikaw may nararamdaman ngayon pagdating dyan sa upper, lower, left or right abdomen mo, ito matagal ko nang ginawang obserbasyon sa mga pasyente. Bilang isang nagtatrabaho sa loob ng laboratory cabs, ganito kasi ang nangyayari dyan. Pagkabigay sa akin ng specimen, antay ang pasyente ng resulta. Habang ginagawa ko ang kanilang specimen, pinaprocess ba, nagkakwento ang pasyente. Alam nyo, halos magkakaparehas. Alam mo yung magkakalapit ang kanilang problema. Minsan nananakit yung ganito, akala, siyempre ni-request, Helicobacter pylori. Ni-request, alam mo yun, nananakit yung ganito, ni-request creatinine, SGPT, SGOT, para sa liver enzymes, para sa puso, cabs. Teka lang. Base sa mga observation ko ha, sa pagkita ko sa mga resulta ng pasyente cabs, disclaimer, may mga pasyente na ganyan ang mga nararamdaman, masakit. Akala nila may hyperacidity, acid reflux, GERD, stomach ulcer, cabs. Alam nyo ba na pwede isa lang ang pinanggalingan yan? Stress o kaya ikaw ay undergo ng anxiety. Totoo yan. Problema. Puro fulus, puro pera. Fulus kasi. Puro fulus daw. Puro fulus ang kailangan ng pamilya sa kanilang lugar. Kasi iba-ibang lahi eh. Andyan na lahat. Nepal, Bangladesh, Pakistan, India, Egypt. Cabs, totoo. Siyempre ako nakikinig lang. Pagkakita ng resulta, lahat normal. Ano ngayon na masasabi mo sa doktor? Okay? Kahit nag-request ang doktor mo, Helicobacter pylori, negative. Antigen man yan o kaya antibody. Sige nga, cabs. Alam nyo ba, sa totoo lang, almost 40% cabs ang populasyon na nakaka-experience ng gastrointestinal pain or discomfort which is related to stress. May nabasa ko 4 na studies, may share ko lang sa inyo. Except pa sa aking observation ha. Parang ginawang ko na lang kasi ito ng bakit ganito yung mga pasyente? Lahat nirereklamong pananakit ng tiyan, ganyan-ganyan. Pero, normal naman ang resulta. Sri Lanka, India, Germany at saka dito sa Saudi Arabia. Yung nabasa kong studies na yan, cabs, publish. Lahat ng studies na yan, okay, yung sa Saudi Arabia na binanggit ko, kahit saang level man ng stress, cabs, lahat ng mga respondent na yun, ng mga estudyante na yun, na laging sumasakit ang tiyan, sila pala yung nakakaranas ng stress. Regardless kung mild, kung ikaw ay medium lang o kaya heavy stress. Pare-parehas. According din sa pag-aaral ng Rush University Medical Center, may connection talaga yung tinatawag nilang brain and gut axis. Okay? Brain at yung digestive system natin na pwedeng mag-mediate ang central at yung enteric nervous system. Meron talagang ginagampanan niya na role kung bakit ang stress have an impact sa ating mga bituka. Ito ang kanilang sinabi sa kanilang studies, cabs. Bakit nga ba itong stress ay pwedeng mag-lead sa pagsakit ng ating mga bituka? Una, brain and gut connection. Alam nyo ba yung stress hormone o yung tinatawag na neurotransmitter na pwedeng mag-disrupt dyan sa ating normal gut motility? Hindi mo alam. Ang ginagawa niya yan, ini-squeeze o kaya yung movement of waste through the digestive tract natin, and it can also, cabs, affect yung balance ng bakterya dyan sa ating gut. Pwede niyang paramihin yung mga abnormal or pababain niya yung ating mga good flora na bakterya. Pangalawa, cabs, ang stress pwede niyang i-increase ang stomach acid production. Ito na nga yung sinasabi ko, kapag ang tao dumadaan talaga sa stress or kay anxiety, baka yan ang pinakadahilan, hindi dahil sa meron kang underlying na problema dyan sa inyong bituka. Na-trigger lang dahil ikaw ay in the state of stress or anxiety. Kasi totoo yan, tinitrigger niya ang inyong mga stomach to produce more acid na pwedeng mag-irritate dyan sa ating mga bituka o linings, na nagkakos ng pananakit, nagkakos ng bloating, nagkakos ng even gastritis, nagkakos ng inflammation. Oo, dyan sa kahit mga intestinal lining or stomach lining natin. Pangatlo, alam nyo ba ang stress, pwedeng mag-cause yan ng muscle spasm ng ating mga bituka. Totoo yan. Stress can cause muscle in the gastrointestinal tract.
to contract or spasm, leading to cramping and even pain. Kaya nga maganda nga yung studies na yun, Cubs. At yung huli nilang sinabi, Cubs, sa totoo lang, pwedeng ma-worsen yung existing na condition nyo. For example, kayo, may nararamdaman na kayo dati dyan dahil may problema kayo, for example, irritable bowel movement or IBS, o kaya meron kang konting ulcer. Pwede niyang mas i-worsen yan o palalain. Dahil kung ikaw lagi nagkakaroon ng stress, sa totoo lang, Cubs, pwedeng maraming matrigger dyan sa ating kalusugan. Kaya, Cubs, kung kayo nakakaranas ngayon ng stress or anxiety, pagtuunan nyo ng pansin yan. Huwag niyong pabayaan, baka malamon kayo buong katawan nyo ng stress at matrigger lahat ang hindi dapat matrigger. Pansin nyo ba? Ang stress pwede kayong magkaroon ng mataas na blood sugar, mataas na blood pressure. Kung kayo buntis, di ba? Pwedeng mag-cause yan ng miscarriage. Totoo yan. Yung laging pananakit ng ulo mo, yung laging pagka-irita mo, totoo. Pwedeng matrigger lahat sa iisa lang. Stress. Maraming taong may pinagdadaanan. Isipin nyo sa kanilang studies, 40% experience na mga sakit related to stress. Hindi ba? Stress ang pinanggagalingan. Kaya kayo kabayan na, kung may mga kakilala naman kayo na nagsasabi ng kanilang mga problema sa buhay at napapansin nyo na parang stress na tulungan nyo. Kung meron lang din naman kayong kakayahan, kahit konting tulong lang ang maibigay nyo sa kanila. Hindi po biro yan o kung ikaw mismo na nanonood. Sa totoo lang. Alam mo ba kapag ang tao nagkakaroon lagi ng stress, alam mo ba na pwedeng dyan mag-uumpisa lahat ng hindi ma-focus ang iyong attention sa pagpapaganda sa kalusugan mo? Bakit? Tingnan mo kapag stress, maraming tao dyan kain ng kain, ng mga poor diet. Okay? Totoo yan. Very poor nutrition. Anong kalalabasan? Ayan, mga bisyo pa. Na-stress, uminom ng alak. Na-stress kung anong pinagagawa sa buhay. Diba? Pwedeng ikasira ng buhay ng isang tao ang palagian o yung pangmatagalan na nagkakaroon ng stress. Okay, Cubs? Alam ko naman lahat tayo nakakaranas ng stress. Pero ang tanong, paano ba natin i-handle yan? Okay? So, alagaan nyo pa yung kalusugan nyo, ha? Baka dyan nanggaling at punot dulo ng nararamdaman mo ngayon. Alagaan nyo pa yung kalusugan nyo, ha? God bless everyone. Bye-bye.